Nagbabalik po ako ng hirit at mga pangyayaring nahagip ng kamera, mga insidenteng ating susuriin at bubusisiin. Walang ligtas, basta caught on cam. At dahil po season ng shopping, season din ng nakawan, kaya yan ang ating caught on cam may umaga. Sa Haro, Iloilo City, isang babaeng bumibili lang sa butika. Ayan, nadukutan po siya ng cellphone. Ayan o. Yan pong video ay sa babae na nasa entrance ng isang butika. Bigla siyang nilapitan ng isang lalaki na pasimple palang binuksan ang zipper ng kanyang bag. Nang pumasok sa loob ng butika ang babae, sumunod din ang lalaki. Habang kumukuha ng bottled water ang biktima, doon na tinangay ng suspect ang kanyang cellphone na nagkakahalaga ng 22,000 pesos. Mabilis naman tumakas ang suspect. Ayun siya. Ito pa isa. Isang babae rin ang nadukutan ng cellphone habang nagsisindi ng kandila sa simbahan sa Cebu City. Ayan po siya, yung may araw. Sa pulsa CCTV ng isang simbahan ay isang babae na may kasamang bata. Habang nagsisindi siya ng kandila, pinaligiran siya ng 6 na tao na nagpanggap na nagsisindi rin ng kandila. Ang isa sa mga suspect kinuha ang cellphone mula sa bag ng biktima. Matapos sa insidente, isa-isang nagpulasan ang grupo. Group of 6 sila. Yan. Ito pa, caught on cam. Bag na may lamang pera at cellphone tinangay ng isang motorcycle rider sa Imus, Cavite. Uy, huli ka mampagtangay sa bag ng biktimang sakay ng e-bike sa gitna ng kalsada. Mabilis na dinikitan ng suspect na sakay ng motorsiklong isang umaandar na e-bike. Ayun o, saka tinangay ang bag ng biktima. Ang bag na nakuha naglalaman ng pera at cellphone. Sa tatlong insidenteng yan, mga kapuso, paano ba magiging ligtas sa nakawan, lalo sa matataong lugar, ngayong magpapasko? Kaugnay po niyan, mga kasama natin, Police Captain Feby Payar Madrid. Siya po ang tagapagsalita ng Quezon City Police District. Kapitan Madrid, maraming salamat po. Good morning sa inyo. Good morning, Ivan, at sa lahat po ng mga televiewers ng Unang Hirit. Ayan, ma'am, nakita natin yung mga video kanina. Unahin natin yung first video. Yes. Makikita ho natin dito sa video, sinakto ng suspect na tangay ng cellphone habang may ginagawa yung biktima. Yes. Yan ho ng karaniwan Kitang-kita, nangyari. oo. Paanong pag-iingat po ba dapat ang gagawin, lalo ngayong madalas lobas sa mga tao para mag-shopping, mamasyal? Paano ho ba dapat? Unang-una po sa ating mga kababayan, pag may mga pag pupunta po tayo sa isang lugar, let us be aware first yung sa paligid. Kailangan nating i-inspect muna yung surroundings. Second, pag may dala po tayong bag, Ito ho, ma'am. just Yan. like this, Ito. usually kasi pag may mga valuables tayo, ang ganyan ang hawak natin, mas maigi na sa harap po natin, sir, lang natin. Dito? Yes, sa harap. Especially kung may mga valuables tayo na Yan. mga cellphone o mga cashman, dapat po dito sa harap kasi mas madali nating nakikita kung may gusto mang mandukot o may gumawa ng hindi maganda sa ating gamit. And of course, as much as possible din, pwede po nating we must travel light. Kumbaga, iwasan din natin Hangga't maaari, ang magdala ng mga maraming gamit na mga bibigat na bag kasi ang ating focus minsan ay hindi na din sa sa ating dala. Ito ba obviously yung victim natin nalingat no? Yes, Gaya niyan, pumasok exactly. sa butika, bibili kumuha ng tubig, etc. May backpack sa likod. Yan, nakalagay sa likod. So hindi siya nalingat siguro siya. Just a few seconds. It takes just a few seconds na malilingat ka at pwede ka mabiktima. Yes, tama kayo dyan, Ivano. Ang ating kasi mga lawless elements ay madali silang makadetect ng mga tao na hindi sila focus. So as much as possible, we should be aware and maging alerto sa lahat ng oras kasi ang mga mandurukot nandyan lang yan eh. Kaya pwede po maiwasan natin, ito ay maiwasan natin sa pamamagitan ng unang-una, ang i-secure natin ang ating mga belongings, especially kung mga valuable belongings. Ito, no, tulad ng cellphone Full at attention cashman. lagi, no? Hanggat maaari. Yes. Full attention. Yes Ito, po. Kap, ito ng pangalawa nating video, sa simbahan mismo nangyari. Marami pa naman nagsisimba ngayon. Simbang gabi, pang-apat na gabi na.
Sakali naman pong kayo, bawa yan, pinapaligiran ng mga tao, sisiksikan ka, paano ba ang tamang pag-iingat? Ano bang tamang response ng mga kababayan natin sa ganyan? The same din ang gagawin natin. Pag nasa public places tayo, lalo na pong mga siksikan, we always have this yung awareness na ang ating mga valuables ay naaano natin, na sisecure natin. So, yung bag natin dapat po ay nasa harap. Ito po, yung asa na po yung ating babae. Yun. Ang Ayan, focus, unang-una din kasi napapansin natin sa first and the second video, yung both na mga victims ay wala sila sa focus nila. Siguro may mga iba sila Tsaka ito ho siguro, isipin ng mga kababayan natin, nasa simbahan ako eh. Yes, Siyempre, exactly. nananampalataya Opo. sa Diyos sa mga tao sa simbahan, and then they feel safe na hindi po pala dapat. No? Not all the time po. Hindi po lahat na nagsisimba ay yun ang May mabuting hangarin. May mabuting hangarin. Tama po kayo diyan. Ang iba ay yun yung sinasamantala yung mga pagkakataon. So ito sa mga ganitong sitwasyon, tulad nito may dala siyang bag, may dala pa siyang atang bata eh. Kaya yung focus niya nandun sa pagsisindi Wala ng ho silang kandila pinipili, at ano? tapos inipit siya ng ibang itong group of 6. So, ang pinaka-best natin na gagawin pa rin sa ating mga kababayan na always secure pa rin yung ating mga personal Ito, isingit na rin natin belongings. to, Captain Madrid, ito, yung e-bike naman na tinabihan ng motor tapos dinukutan. Again, distracted na naman siya. Kaya na-biktima. Dito naman, kakaiba naman ang modus dito ngayon, ano? Kasi usually, pag nasa mall ka, it's a robbery kasi hinablot niya itong bag. Ang sa ating advice din sa ating mga kababayan na pag yung nasa tricycle o nasa public transportation tayo o dyan, kahit sa e-bike na yan, yung ating mga valuables hindi dapat naka-display. Yes. At nakatago siya. Okay. Make it as much as possible na hindi nakikita para po hindi mainit sa mata ng mga magnanakaw. Ayan, mga kapuso, ingat po tayo ha. Maraming salamat, Police Captain Feby Payar Madrid ng QCPD. Thank you, ma'am. At mga kapuso, ang mga aksidente o krimen atin niyang susuriin dahil simula ngayon, wala ng blind spot pagdating sa kaligtasan. Tututukan natin yan. Caught on Cam. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!